Magandang araw sa lahat ng Ginoong magmamahal. Sa ngayon po ay patuloy ang mga quality fights sa Manili Arena. Ito po yung Pitmasters Cup, yung grupo ng WBC in partnership with Excellence. Meron pa po elims sa February 10. Ang format nito ay 3-3-5 kasi nga po 11 cup ito. Ibig sabihin, 3 cup elims, 3 cup semis, at 5 cup finals. Pagkatapos ng elims sa February 10, meron pang semifinals sa February 12 at 15. At ang finals ay sa February 17. Kaya kung gusto nyong manood ng mga quality fights, pumasya po lamang kayo sa Manila Arena. Noong nakarang binanggit ko, itong mga quality fights dyan sa Pitmaster. Maski sa anumang sabungan, maski matatapos ng World Slasher Cup, mapapansin nyo na ang mga nananalo ay talagang malusog na malusog, healthy. Ito yung sinasabi ko na para lumabas yung genetic potential ng isang magaling na manok, kailangan ang kalusugan niya ay katangi-tangi. Binanggit ko rin na ang kalusugan ng manok ay hindi compartmentalized doon sa conditioning lamang. Kailangan mula pagkasisiw, sabi nga natin mula itlog hanggang sa buwan, kailangan healthy ang manok para lalabas talaga yung galing ng kanyang genetics. So kailangan suportahan yan ng management, nutrition, at prevention ng mga sakit. At kung meron mga isang greatest single factor na sisira sa performance ng ating mga manok, yan ay ang mahinang kalusugan o yung sakit. Katingnan natin yung health concerns na associated doon sa edad ng manok, lalo na sa mga growing birds. Halimbawa, nabanggit ko na sa inyo yung mga vertically transmitted diseases. Sa day 1 pa lang, makikita mo na ito. Tingnan natin yung mga common cases. Nabanggit ko na yung importansya ng IB o infectious bronchitis. Pag tinamaan ng parent stock, lilipat yan sa itlog, pupunta dyan sa sisil. Ito yung binanggit ko na pasinghap-singhap. Isa pa yung vertically transmitted na sakit, na sa day 1 ay pwedeng makita ay kung meron mababang klase ng ND infection, yung peste, doon sa inahin. At yan ay nalipat sa itlog, malipat doon sa sisiw, pwedeng maging dahilan din ng maagang pagkapeste ng sisiw. At kung hindi man mamatay, mahinang klase, kaya hindi ubra na ilaban dahil dito ngayon, napakagaling ang mga manok. May isang common din na vertically transmitted na sakit. Ito yung binanggit ko nung nakaraan na lymphoid leukosis. Ito karaniwan, ang carrier ay yung nanay. Pag siya ay nangitlog, nalilipat yung lymphoid leukosis na sakit doon sa sisiw. At habang siya ay lumalaki sa range, makikita nyo unti-unting natutuyo na mamatay. Sabi ko nga, kung sa farm nyo ay meron kayong isang inahin, pagdating ng range, makikita nyo yung sisiw na pinakawalan nyo o yung breeding nyo, ba't wala kayo na-harvest? Pag dalawang sunod na taon ay ganyan, malaki ang probability na yan ay may lymphoid leukosis. At ang lymphoid leukosis ay bred in, kailan i-breed out mo. Pero ang pag-breed out nito ay isang klase lamang, ikal mo siya, carrier na siya. At pag yan ay carrier, maaaring dadalhin ng sisiw na yan, paglaki o hanggang stud. At maaaring mapahamak pa ang ating mga manok sa pagdating ng laban. So makikita nyo, ang kalusugan ng manok na nalalaban natin sa stud, bull stud, and cup, nag-uumpisa sa malusog na parent stock. Kaya sinasabi ko sa inyo noon, napakahalaga ang kalusugan ng breeder kasi mayroong mga tinatransmit ng mga sakit doon sa sisiw. Nabanggit ko rin na pagdating ng ND and IB, ito yung Newcastle disease at infectious bronchitis, mainam na bakunahan ng parent stock para magkaroon ng protection yung mga sisiw pagkapisa nila. Ito yung tinatawag na maternal antibodies na for the first 3 weeks of life, may protection ang ating mga sisiw nang sa ganon, hindi sila maapektuhan ng early infection. Yan ay yung mga tinatawag na vertically transmitted diseases. Meron pang iba dyan, pero ito ang pinaka-common at bigyan ko lang ng emphasis na ang performance ng ating mga pagdating sa dulo,
pwedeng mag-umpisa ang kanilang problema habang sila ay sisiw pa lamang. Ngayon, meron din naman mga hatchery cases. So pag sa hatchery case yan, ibig sabihin pagkapisa, may problema na. Meron kang makitang crossbeak, meron kang makitang walang mata, merong bisaklat, merong hindi makalabas dun sa kanyang itlog. At karaniwan ang dahilan ay yung binanggit ko noon sa inyo na incubation deficiencies. Yan ay ang temperature, yan ang ventilation, yan ang humidity, at yung egg turning. Kung hen hatch, wala tayong problema dahil natural yan. Pag incubator, dahil gusto natin sabay-sabay ang hatch natin at maramihan, kailangan bantayan ang mga parameters na binanggit ko. Ulitin ko, ito ang temperature, ventilation, humidity, egg turning, dahil malaki ang kanilang kinalaman dun sa quality ng sisiw na lalabas. Pag maraming deformities ang sisiw, mas karaniwan ang dahilan ay ang hatchery. Pwedeng sa setter, pwedeng sa hatcher. Kung minsan naman, may contribution din yung hindi healthy na parent stock, yung inahin o yung budka. Pero mas malamang pag check quality, mas malaki ang kinalaman ng incubator, yung setter o yung hatcher. Mga kasabong, may mga instances na yung sisiw ay hindi makalabas doon sa itlog. Huwag yung pilitin na buksan yung itlog para lamang madagdagan yung sisiw na napisa. Kung ang sisiw ay hindi makalabas sa kanyang shell, wala siyang karapatan na lumaban sa gradas. Ibig sabihin, yung sisiw na yan ay mahina kaya hindi siya makalabas sa shell. Kasi ang malusog na sisiw, lalabas at lalabas sa kanyang shell. Maliban na lang kung yan ay nadikit ang kanyang mga balahibo doon sa itlog dahil hindi maganda ang relative humidity sa incubator. Ganun pa man, pag yung pa rin pilitin yan. Dahil ibig sabihin, ang sisiw na yan ay mahina na dahil bihim nga siya nakalabas sa kanyang itlog. Meron din din cases na pag yung mga sisiw ay nilagay nyo na sa brooder, ito yung hindi makakain. Kaya importante, yung tinatawag nilang crop check, actually ginagawa ito sa mga commercial operations ng broilers, na for the first 12 hours, china-check na yung butsi ng sisiw kung may laman. Kung walang laman yan, mas malamang sa loob ng 5 araw ay baka hindi na siya makakain. Ito yung karaniwan tinatawag na 5-day starve-outs. Kung minsan hindi maintindihan ang mekanismo kung bakit hindi makakain ang mga sisiw na yan, baka lang naman, meron na silang problema sa kanilang bituka nang sila ay mapisa. Kaya pag pinakawalan sa brooder, hindi agad sila makatuka. At pag hindi sila makatuka, madali silang i-box out ulit ng ibang masisiw. Kaya lalong hindi makakain. Kasi sa loob ng 5 araw, unti-unti silang namamatay. Kaya importante na pag tayo ay naglagay ng bagong sisiw sa brooder, kailangan medyo maluwag yung lugar. Lagyan nyo ng feeds doon sa sapin, sa brooder, kahit na wala mo ng feeder, para lahat ng sisiw ay makakain paglagay nyo ng sisiw doon sa brooder. Noong araw, hindi mo na pinapakain yung mga commercial broilers pagdating sa farm. Tubig muna na may asukal o kaya multivitamins. Pero ngayon, nakita nila na pag mas maaga na kumain ang mga sisiw, yung tinatawag na pag-jumpstart ng metabolism, mas mabilis ang paglaki. Ngayon mga kaibigan, dahil tayo po ay naglalaban ng stag, mainam yung early maturing ng stag. At pag ang early maturing nag-uumpisa sa day 1, sa tamang pagkain, may laman agad ang butsi at hindi siya magiging biktima ng tinatawag na 5-day starve-out, mas maganda ang development, mas healthy hanggang sa araw ng labanan. Ito ang mga basis sa mga sinasabi ko na age-related health concerns pag tayo ay naglalaban. Dahil sa performance ng ating mga manok, laging tandaan, health is always number 1.